batong itinakwil ay naging panulukang bato. No? So, bahagi ho. Well, hindi siguro natin masyado naiintindihan ngayon kasi tayo ngayon ay iba na yung pamamaraan ng ating paglalagay ng mga bato, no? Nakasemento na. No? So, bahagi ho. No? Yung tinatawag nito ay panulukang bato. No? Kung napapanood ninyo yung mga lumang pelikula, no? Katulad na mga treasure hunting. No? Kasi sa unang panahon, wala namang semento, wala namang baka. No? So, yung panulukang bato na ginagamit, ang ibig na no? Yun ay hindi pantay. No? Yun ang parang pinaka-susi, no? Na siyang maglalak. Tawag natin doon ay parang pinakalak, no? Ng lahat ng bato. Kasi noong panahon, yung mga bato ay pinagpapatong-patong lang. No? Itong ating sa simbahan, iba rin teknolohiya yan. No? Yan ay medyo mas bago pa kapag pinag-usapan natin yung panulukang bato. Kasi ito ay ang ginagamit na yung ating lumang simbahan instead ng kung tawagin natin ay semento, no? Ay ang ginagamit niya noon ay yung egg white, no? Yung puti ng itlog, no? Yun ang inahalo sa ako, no? At yun ay pinantitikit. So, bahagi yun, no? Kaya, pagkakataon na kung saan ay yun yung pamamaraan, no? Noong panahon ng Kastila 500 years ago, no? Ito, ang pinutukoy rito ay 2,000 years ago, no? So, ipinapalo yung mga bato, no? Pinasalansa. Tapos, yung isang pinakasalita, no? Yun ang pinakalak. So, uneven yung kanyang pagkilos, no? Kasi yun ang magbibigay ng pinakalak, no? Para doon sa lahat na siyang naghahawak sa lahat ng uri ng bato. No? Kaya noong una, yung bato na yun, hindi ginagamit. No? Hindi yung ginagamit kasi iba ang hugis. No? Hindi yung sasakayon dun sa bato na ginagamit. Siguro mas maintindihan natin sa istorya ni Jose, no? Yung Joseph the Dreamer sa lumang tipan ay pinahayag sa unang pagbasa, no? Yung bunso na anak ni Jacob, no? Na kung tutuusin, no? Ay siya ay bunso. Sino mga bunso dito? Taas ng kamay. Wala bang mga bunso dito? Bunso din, kung tawagin. Walang bunso dito. No? So si Joseph the Dreamer, bunso yan sa dalawang anak ni Jacob. No? Kaya mahal na mahal ni Jacob yan. No? At siya rin yung tinatawag na the Dreamer. No? Siya ay kasi makwento, malambing. No? Malambing ang kalimitan ng mga bunso. Hindi katulad ng mga panganay. No? So, kaya pinagigiliwan ni Joseph, no? Si Jose. Bahagi ho. No? Kaya lahat ng magaganda, no? Tulad ni Palaban, no? Minsan na makita natin yung mga bunso, yung pinapatulan. Kasi maliit eh. No? Ay kung minsan patusin naman yung mga panganay. Well, may panganay ka, ikaw lang pinakakuna, hindi mo naman napansin na ikaw ay kinagigiliwan din. No? Nung ikaw ay naging isang kalaman na anak. No? Kaya lang siyempre, kapag mga panganay, pangalawa, hanggang doon sa labing isa, nakita na,
medyo may inggit ka, no? Kasi hindi mo naman nakita kung paano ka pinahalagahan. No? Pero anyway, nakita natin na dahil sa pagpapahalaga ni ako kay Jose, no? Ano sabi natin na naginip, no? Kapag kinikwento niya yung panaginip niya kay Jose, kinagigiliwan na siya ni Jacob. No? So bahagi ulit o kaya so inggit ng mga magkakapatid, no? Ay kanilang nais nila na mawala itong bunso na si Jose. Pero alam natin later on, sabi nga ulit gusto nilang patayin, pero sabi nung panganay kasi si Ruben, no? Sabi niya wag, kasi gusto niya sanang iligtas, kaya nawala siya ng pagkakataon. So umantong na rin, ipinagbili siya sa mga ngalakal. No? Ang tawagin ng panahon na yun ay mga slave trader. No? Kasi uso pa noon ang mga nagbebenta ng mga alipin. No? So pinagbili si Jose sa Egypt. Which later on naman, nakita natin na si Jose ang magliligtas sa kanyang pamilya. No? Kasi gawa nang siya ay later on, makikita natin sa banal na kasulatan na siya ay naging gobernador doon sa mga pagkain. Na kung tusin, hindi lang nagligtas sa kanyang pamilya, ngunit sa marami. No? Kasi nakita niya sa kanyang pangitain na 7 taong sagana at 7 taon na pagbuto. So nakapaganda si Jose na may ayos at siya ay napakilabangan ng mga nag-aari sa Egypt, no? Ng panahon na yun. Kaya siya ay naging panulupang bato, bagamat siya ay batong tinanggihan ng kanyang mga kapatid. No? So bahagi ho, no? Makita ho natin. Okay, mamaya na kayo magkwentuhan. Bahagi ho na kung saan ay siguro isipin natin na okay na lang yun kasi tinanggihan. Hindi ho. No? Kasi kung yun ay plano ng Diyos, gagawa siya ng ibang pamamaraan. Pero huwag kayong magindaan para maging kontrabida. No? Huwag niyong gawin kontrabida. Sabi niyo, kung wala yung kanyang mga kapatid, hindi makapupunta si Jose sa Egypt. Maliho. No? Hindi ho yun yung pamantayan. May ibang pamamaraan pwedeng gamitin ng Diyos. No? Na para siya ay maging tagapagligtas ng kanyang pamilya. No? Pero never na isipin ninyo na okay na maging kontrabida para ito ay tunay na maging bida. No? Mali po yun. Pangalawa, bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay makita natin na yung pagtingin natin na huwag tayo mainggit. Huwag tayo mainggit. Isa ho sa sumisira ng ating espiritual na kakatayuan ay inggit. Bahagi ho yun. Huwag tayo mainggit. Makita niyo kapitbahay ninyo, umuulan, magpasalamat kayo sa Diyos. Kasi kung umuulan yung kapitbahay ninyo, at magpasalamat kayo sa Diyos, makaambulan kayo ng inyong kapitbahay sa kanyang pag-undan. Pag magalit kayo sa kapitbahay ninyo, sisiraan yung kapitbahay nyo na umuundan, baka hindi kayo maambunan. So kasi bakit bahagi yung paglago ng bawat miyembro ng komunidad ay kung tutusin, paglago yan ng kabuuan ng komunidad. Huwag natin isipin na tingnan natin yung kanyang kahinaan at makita ko natin, hindi ang tunay na pag-unlad ng tao ay sabi nga natin ay hindi niya maating na siya lang manangundan. Kasi bahagi o yung nais niya na sa kanyang pag-unlad
ay makikita niya alin na dadalhin niya rin kayo sa inyong pagpunta. No? Bahagi yun na makita ko natin no? Sa kabuuan ng ating mga mahal sa buhay o kahit na tawagin natin sa ating lipunang ginagalawan, sa kapitbahay natin, sa barangay natin, no? Sana po ay magpasalamat tayo kapag ang isang tao ay umaangat, no? Umaangat sa kanilang katatayuan. Kaya ngayon sinasabi ko minsan natin, talangka system. No? Kapag umaangat, gusto natin ibaba siya. Hindi. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo kasi biniyayaan yung inyong kapitbahay. No? At makikita ninyo na yung grasya ng Diyos ay hindi madamot. No? Hindi madamot. Pero kapag kayo'y nagpadala sa inggit, papatayin ng Diyos yung grasya ng Diyos, ang grasya niya, na nais na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Pinapatayo kasi ng inggit yung biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos. Kanina higit na pinapahagi, na makita ko natin. Kasi yung pagkaingit ay hindi yung pagkilos ng Diyos yun. Hindi yung pagkilos ng Diyos. Kasi bahagi mo yun. Kahit nasabihin natin, mas magaling ako dyan. Bahagi mo yun. Kung mas magaling ka dyan, hindi dapat. Hindi na dapat na maingit. Kasi kapag ikaw ay naingit yan, ay ibig sabihin niya, ay hindi ka mas magaling dyan. Bahagi mo yung pinakailangan ng ating kaisipan ay positibo. Ang makita natin, higit na pagkilos. Kaya yun ang una, magpasalamat tayo sapagkat yung mga kapitbahay nyo, kundi kaya kayo mismo, yung mga kamag-anak ninyo, kung isa nakakalungkot, yung kapag-anak pa mismo naglulubog sa kanyang kapwa kamag-anak. Hindi, magpasalamat kayo. Higit sila saan? Sa Diyos. Kasi bakit? Biyaya yun eh. Biyaya, yung pagkilala ng alin, biyaya ng kung may kapat. Ay nasabihin natin na, may kahinaan yan, may kakulangan yan. No. Ang hanapin ninyo ay ang biyaya ng Diyos. So, bahagi yun. Kung nakita ng mga kapatid ni Jose, ito si Jose, ay marunong bumasa ng panaginip, ay baka sila pa, noong una, ang higit na umundag kaysa yung igit. Bahagi rin yun, pwede rin yun. Kasi bakit? Kasi may kakayanan din sila. Maaaring hindi kasi yung igit. Pero pwede maging bahagi. Kasi sabi nga natin, sa oras na tayo naiingit, tinatapon natin yung grasya ng Diyos. At yun ang makita ko natin kasi ang dala ni Jesus, ipagpapala. Hindi yung dala ni Jesus yung alin. Yung mapahamak ang kapitbahay mo o kahit ikaw mismo. Hindi yung kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ay alin. Pagpapala at pagbibigkas. Na makita ko natin. Bahagi yun na kung saan ay nawa, ay yun yung pag-ibayuhin natin. Na sana, hindi yung hindi ka maraming kasama. Ayaw ka namin kasama. Hindi, sana makita yung alin, yung patuloy ng paglago natin sa bawat isa. Na makita natin yung alin, na ang bawat isa ay pinagpapala ng Diyos. Kung isa naman nakakalungkot ito ay tinatawag natin colonial system. Kung isa mas gusto pa natin yung rin, ibang lugar ang pumunta sa atin para kunin natin kaysa yung nasa atin na. Para kung lutusin, kaya rin naman natin. At kung lutusin, mas kilala natin. Kaya kung minsan marami sa atin na nai-scam, bakit?
Hindi naman natin talaga kilala yan eh. No? Kung minsan yung pang pinagtitiwalaan natin, yung mga taong hindi natin kilala, na kung minsan ni Alin, kailan natin nakilala ay Alin, sabi lamang ng iba. Pero yung kapitbahay natin, na kung nalusin, may pareho rin namang galing. Katulad ng taong ito, no? Eh hindi natin pinaniniwalaan. No? Kinakailangan natin niya rin. Sabi nga, we have to harness yung mga ginto na nasa paligid natin. No? Kasi ang tinitingnan natin ni Alin, yung ginto ng kabilang lugar. No? Hindi yung ginto na nasa atin. No? Bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay makita natin, yun ang hindi nila nakita kanino? Kay Jose at kay Jesus ang tagapagligtas ng sandaigdigan. No? Kaya bahagi yun anong sabi nga dito sa Ebanghelyo, anong gagawin ng hari? No? Hindi nakita natin, ito yung may kuntusin, ito na yung hari. No? Ang kinukuha lamang ng may hari, alin? Yung kanyang parte. No? Hindi naman kinukuha ng hari yung parte ng mga manggagawa. No? Ang kinukuha lamang ng hari, alin? Yung talagang nararapat na para sa kanya. Ang kuntusin, sila, kaakibat noong lipo ng ginagalawa natin. No? So, bahagi yun ng partidos. Una, paano? Tingnan natin. What is ano yung mga ginto natin? Sa paligid natin, sa lipunang ginagalawa natin. No? Makita natin. Baka nakikita lamang natin yung aling basura. No? Pero di natin nakikita yung mga ginto natin. No? Hanapin natin yung mga ginto natin at tawa, no? Pag-ibayuin natin, hugugin natin ng ayon sa paanyaya na ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo.